Sir, sorry, baka magalit ang mga manonood. I have to ask this question. Panahon ni Duterte, madami din tayong inutang, hindi po ba? Hindi po ba yung utang na binabayaran natin ngayon galing sa panahon ni President Duterte? Hindi naman. Kasi, Hindi lahat. pero Accumulated. ang pinakamataas na utang nung pumasok si Cory. So, noon natatanda ko talagang wala kaming magawa dahil napakalaki ng utang. Tsaka galing kasi tayo napababa na natin yan to Kasi nasa IMF tayo, World Bank, di ba? napababa na natin yan to 39.5 as a share of GDP. Yeah. Hindi na masama yan, ha? Kasi- In fact, that's the envy of many countries. Kasi globally, pag tinignan mo yung global debt versus yung global GDP, it's 95%. 95%. Kasi- Hindi naman masamang manghiram ng pera eh. Of course. Kung ang return on investment, halimbawa, meron kayo isang project na magbibigay sa'yo ng 20% return, and manghihiram ka 3%, it makes a lot of sense. Again, it goes back to quality of spending. Correct, If the project is paying for itself, then it's not really a debt. Correct, It's a debt, but it's not a bad Mas malaki pa nga utang ng US and Japan eh. Ang US, Bakit US mayaman about sila? 110, Sa Japan is China. about 250. I'm just forgetting my statistics kasi, Sec, pero if I recall correctly, sa 4 to 5 years ni BBM, yung sa dami ng inutang niya is almost the same amount sa 6 years ni President Duterte. So, I agree, mas madaming inuutang ngayon. Pero, ang laki pa din ng inutang ng Duterte admin, definitely compared to Pinoy. Pero dumaan tayo sa pandemic eh. Kaya kailangan mo mangutang eh. Sa pandemic. And again, the quality of spending. Ang quality of spending. Nag-build si Duterte. Nag-build siya. Pero, sir, may Kasi marami. proud ka doon sa panahon ni Pinoy, maganda nga yung pero wala naman siyang ginawa, di ba? Oh. Walang ginawa. Pero may, Infrastructure-wise, you mean? Infrastructure. Nililinaw ko lang po sa viewers. Wala siyang ginawa sa May infrastructure. iilan, hindi madami. yes. Palpak pa yung MRT sa Tino, laging di ba, sira.